Alam mo yung feeling na parang hindi ka na talaga pinipili, pero andyan pa rin siya kasi nakasanayan ka na lang, parang routine ka na lang, hindi na love. Kung nararamdaman mo ito, baka ito na ang unang sign na hindi ka talaga niya mahal, komportable ka lang. May kaibigan ako, si Arman at Leia matagal nang magkasama. Dati puno ng kilig, effort at excitement ang relasyon nila. Pero habang tumatagal napansin ni Leah na parang routine na lang ang lahat. Kumakain sila together, nag-uusap sila sa gabi, pero hindi na ito dahil pinipili siya ng partner niya, kundi dahil nakasanayan na walang spark, walang initiative, walang intentionality. At si Leah, unti-unting nagtatanong sa sarili niya, mahal pa ba ako o nandito lang siya kasi sanay na siya? Sabi ni Marcus Aurelius, kung ang tao ay nananatili lang sa'yo dahil sa habit, hindi dahil sa conscious choice, hindi na yun pagmamahal. Kasi ang love, lagi itong may element of deliberate choice. Yung pipiliin ka niya kahit may option na iba. Masakit kasi minsan iniisip natin, at least andyan pa rin siya. Pero tanungin mo, andyan ba siya dahil pinipili ka niya? O andyan siya kasi madali at convenient? Love without choice isn't love, it's just comfort zone. Sign number 1. Kapag kasama ka lang niya out of habit, hindi dahil sa choice. Kung ito ang nararamdaman mo, kailangan mong maging honest sa sarili mo. Tanungin mo, pinipili ba talaga ako araw-araw o nandito lang siya kasi sanay na? Kung wala ang rutine na ito, pipiliin pa rin ba niya ako? Sabi ni Epictetus, first say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Ang ibig sabihin, alamin mo muna kung anong klaseng pagmamahal ang deserve mo. Kung hindi na ito aligned, kung habit na lang ang natitira, baka panahon na para pumili ng mas totoo. Alam mo yung pakiramdam na parang hindi ka naman importante, pero ayaw ka rin niyang mawala, hindi ka priority, pero hindi ka rin niya kayang bitawan kasi nasanay na siyang andyan ka. Kung ganito ang sitwasyon mo, baka ito na ang pangalawang sign na hindi ka talaga niya mahal. Comfortable ka lang. Si Joanna laging nandyan para kay Marco. Kapag may problema si Marco, si Joanna ang takbuhan. Kapag bored, si Joanna ang kachat. Pero kapag si Joanna na ang may kailangan, si Marco laging busy. Kapag may lakad, may ibang kasama. Kapag may decision, hindi siya isinasaalang-alang. Ang masakit, hindi siya priority. Pero kapag sinubukan na niyang lumayo, biglang hahabol si Marco. Mga salitang maririnig niya, "Huwag ka namang umalis, andyan ka lang palagi. Hindi ko alam gagawin ko kung wala ka." Pero kahit ganun, hindi pa rin siya inuuna. Sabi ni Epictetus, kung gusto mong lumago, minsan kailangan mong tanggapin na hindi ka talaga priority ng isang tao. Kasi kung laging ikaw ang nagbibigay, ikaw ang nandyan, ikaw ang nag-a-adjust, pero siya hindi, ibig sabihin hindi ka niya pinipili. Masakit kasi parang nakulong ka sa cycle na ito. Hindi ka niya kayang mahalin ng buo, pero hindi ka rin niya kayang bitawan. Ikaw ang safety net, pero hindi ikaw ang pinapahalagahan. At kung tatanggapin mo ito ng paulit-ulit, unti-unti mong ibinibigay ang sarili mong halaga. Love without priority isn't love, it's convenience. Sign number 2. Kapag hindi ka niya pinaprioritize pero ayaw ka rin niyang mawala. Kung nararamdaman mong second option ka lang, kailangan mong magtanong, gusto ba niya talaga ako? O gusto lang niya yung presence ko? Pinapahalagahan ba niya ako? O ginagamit lang niya yung availability ko? Sabi ni Marcus Aurelius, kung iisipin mong okay lang na hindi ka priority basta andyan siya, unti-unti kang mauubos. Pero kung pipiliin mong maging honest, makikita mo na deserve mo ng higit pa. The stoic move? Huwag mong hayaang manatili ka sa posisyon na important pero hindi priority. Piliin mong lumayo kung hindi ka kayang unahin. Tandaan, ang tunay na pagmamahal hindi lang gusto kang andyan. Pina-prioritize ka nito. Na-experience mo na ba yung pakiramdam na parang wala ng effort galing sa kanya? Wala ng effort na mag-surprise, wala ng effort na maglaan ng oras, wala ng effort na makinig, pero andyan pa rin siya kasi convenient. Kung ganito ang sitwasyon mo, baka ito na ang ikatlong sign na hindi ka talaga niya mahal. Comfortable ka lang. Si Miko at Jane matagal nang magkasama. Sa una todo effort si Miko. May pa-flowers, pa-date, pa-surprise at laging attentive. Pero habang tumatagal, unti-unting nawala lahat. Wala nang simpleng tanong na kumusta ka. Wala nang effort para i-celebrate ang special occasions. Wala nang sincerity sa conversations. Pero kahit ganun, hindi umalis si Miko. Bakit? Kasi comfortable na siya kay Jane. Sanay na siya na may kasama. Sanay na siya na may nandyan. Kahit wala ng effort. At si Jane araw-araw tinatanong ang sarili niya, mahal pa ba talaga ako o nakasanayan na lang niya? Sabi ni Seneca, kung wala ng spark, wala ng effort,
at wala ng intentionality, paano mo masasabi na pagmamahal pa ito? Kung kasama ka niya hindi dahil gusto kanyang pasayahin kundi dahil convenient, hindi na ito love. Ito ay habit. Masakit kasi iniisip natin. Ganito siguro talaga pag matagal na. Normal lang mawala ang effort. Oo, nag-iiba ang dynamics ng relationship over time. Pero kung effort mismo ay wala na, ibig sabihin hindi ka na pinipili. At sa Stoic lens, kung hindi ka na nakakaranas ng mutual growth at commitment, baka oras na para tanggapin na hindi na pagmamahal ang natitira, kundi comfort zone na lang. Sign number 3. Kapag wala ng effort pero nandyan pa rin siya kasi convenient. Kung nararamdaman mong ikaw na lang ang nag-e-effort, kailangan mong magtanong, pinipili ba talaga ako araw-araw? O nandito siya kasi madali at convenient? Sabi ni Marcus Aurelius, do not act as if you were going to live 10,000 years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good. Kung limitado ang oras natin, bakit natin ito gugugulin sa taong hindi na naglalagay ng effort? Kung merong hindi kayang ipakita ang love through effort, baka hindi na ito love. Baka comfort na lang. The Stoic move? Piliin mong huwag manatili sa relasyon na wala ng willingness to grow. Tandaan, love is an action word. Kung wala ng action, hindi na ito pagmamahal. Mas okay nang mag-isa at mag-grow kaysa kasama ang taong nananatili lang dahil convenient. Alam mo yung pakiramdam na parang invisible yung feelings mo? Kapag nasasaktan ka, parang wala lang. Kapag may hinaing ka, parang hindi pinapansin. Pero kapag siya ang may kailangan, gusto niya andyan ka agad. Kung ganito ang sitwasyon mo, baka ito na ang ika-4 na sign na hindi ka talaga niya mahal. Comfortable ka lang. Si Anna at Josh matagal nang magkasama. Kapag si Josh may problema, si Anna lagi ang nakikinig. Laging available. Kahit madaling araw, kahit pagod galing trabaho. Pero kapag si Anna naman ang may issue, si Josh laging dismissive. Arte mo lang yan. Drama na naman. Hindi naman importante yan. Masakit para kay Anna. Kasi pakiramdam niya hindi mahalaga ang nararamdaman niya. Pero dahil sanay na siyang siya ang taga-intindi, nananatili pa rin siya. Hanggang sa dumating yung punto na napagod siya. Naramdaman niyang unfair. Bakit kapag siya big deal? Pero kapag ako, wala lang? Sabi ni Epictetus, kung mahal ka talaga ng tao, marunong siyang makinig. Hindi siya magdi-dismiss ng feelings mo. Hindi niya ipaparamdam na irrelevant ang nararamdaman mo. Masakit kasi minsan iniisip natin, baka ako lang talaga yung sensitive. Baka hindi ko na lang dapat ilabas yung nararamdaman ko. Pero kung sa bawat pagkakataon, hindi pinapakinggan yung puso mo. Hindi yun love kundi selfishness. At sa Stoic philosophy malinaw, ang respect at compassion ay hindi optional sa isang relationship. Ito ang foundation. Sign number 4. Kapag hindi niya pinapahalagahan ang feelings mo, pero gusto ka niya laging available. Kung nararamdaman mong one-sided ang relasyon, ikaw ang taga-intindi pero siya hindi. Kailangan mong magtanong, nakikita ba niya ang halaga ng nararamdaman ko? O gusto lang niya yung convenience na palaging andito ako? Sabi ni Marcus Aurelius, whenever you're about to find fault with someone, ask yourself the following question. What fault of mine most nearly resembles the one I'm about to criticize? Kung kaya niyang i-demand ang presence mo, pero hindi niya kayang ibigay pabalik ang validation at respeto sa nararamdaman mo, hindi yun love. Kasi love is reciprocity. Kung wala nito, hindi relationship kundi dependency. The Stoic move? Piliin mong bigyang halaga ang feelings mo gaya ng pagbibigay mo ng halaga sa kanya. Tandaan, hindi selfish ang mag-expect ng respeto sa nararamdaman mo. Kung hindi niya kayang intindihin ang puso mo, huwag mong hayaan na gawing invisible ang emotions mo. Love isn't just about today. Kung mahal ka talaga ng tao, makikita ka niya sa future niya. Kasama sa mga plano, kasama sa pangarap, kasama sa buhay niya. Pero paano kung tuwing pinag-uusapan ang bukas, hindi ka niya isinama? Kung ganito, baka ito na ang ika-5 sign na hindi ka talaga niya mahal. Comfortable ka lang. Kwento tayo. Si Marlene at Daryl matagal nang magkasama. Kapag present, sweet si Daryl. Kasama siya sa gala sa tawanan sa simpleng araw. Pero napansin ni Marlene kapag usapang future na, career plans, bahay, pamilya, dreams, parang wala siya sa picture. Kapag tinatanong niya, saan mo nakikita sarili mo 5 years from now? Ang sagot ni Daryl, laging solo. Kapag may plano about travel, investments, or big steps, hindi siya kasama sa usapan.
Masakit kay Marlene kasi ramdam niyang mahalaga siya sa ngayon, pero hindi sa bukas. At tanong niya sa sarili, mahal ba talaga ako o nandito lang siya kasi komportable na may kasama siya ngayon? Sabi ni Marcus Aurelius, kung wala ka sa future plans ng tao, ibig sabihin hindi ka niya talaga nakikita bilang permanent part ng buhay niya. Ikaw ay companion sa present, pero hindi partner sa future. Masakit kasi iniisip natin, at least kasama niya ako ngayon, baka eventually maisama rin niya ako. Pero tandaan, kung mahal ka talaga ng tao, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para maisama. Natural niyang iisipin ang buhay niya kasama ka. Love without vision isn't love and it's temporary comfort. Sign number 5. Kapag hindi ka niya nakikita sa future niya, kung nararamdaman mong kasama ka lang niya ngayon pero hindi sa bukas, kailangan mong maging honest sa sarili mo. Tanungin mo, ako ba ay pangkasalukuyan lang o kasama niya ako sa long-term vision niya? Pinipili ba niya ako para sa future? O nandito lang ako kasi convenient ako ngayon? Sabi ni Epictetus, first say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Kung malinaw sa iyo ang gusto mong future, commitment, partnership, long-term growth, at hindi mo ito nakikita sa kanya, baka panahon na para pumili ng ibang landas. The Stoic move? Piliin ang relasyon na may direksyon, hindi yung temporary lang. Piliin ang taong nakikita ka sa bukas niya. Hindi yung nandito lang ngayon dahil madali at comfortable. Tandaan, hindi ka placeholder, hindi ka pansamantalang kasama. Deserve mong maging permanent part ng tunay na plano. Ito ang 5 senyales na hindi ka talaga niya mahal. Kapag kasama ka lang niya out of habit, hindi dahil sa choice. Kapag hindi ka niya pinaprioritize pero ayaw ka rin niyang mawala. Kapag wala ng effort pero nandyan pa rin siya. Kasi convenient. Kapag hindi niya pinapahalagahan ang feelings mo. Pero gusto ka niya laging available. Kapag hindi ka niya nakikita sa future niya, kung naramdaman mo na baka isa ka lang sa mga taong ginagamit lang para sa comfort, tandaan, mas mahalaga ang respeto at dignidad mo kaysa sa pansamantalang atensyon. Kung gusto mong matuto pa ng stoic mindset para hindi ka maloko sa love at relationships, huwag mong kalimutan mag-like, share, at subscribe. Dahil dito, tuturuan kitang maging mas matatag, mas mapayapa, at mas mahalaga sa sarili mo.